tinatawag namin sir. Yes po. Saan po kaya tayo ngayon, Kuya JR? Saan tayo ngayon? Andito po ako sa Banlik, Barangay Banlik, Cabuyao, Laguna. Anong taon ka nag-umpisa nga gumupit o maging barber? 1991 po, 1991. Tagal na rin pala. At ano yung mga style noon? Siyempre ngayon iba na ang style ng gupitan ngayon. Ano yung, paano ka nakapag-adjust ka agad? Well, nakapag-adjust po ako dahil na rin sa social media. Usually, yung social media na rin yung nagdala sa amin, sa akin. Dahil siyempre ako as a traditional barber, medyo nahirapan akong i-adapt yung modern na procedure o yung mga bagong pamamaraan. So, kailangan kong pag-aralan para madagdagan yung aking kaalaman. So, kahit medyo mahirap, pero yun yung kasi yung way na kailangan, sabi nga, sumabay ka sa agos ng panahon para makuha mo naman yung kung ano yung mga trends na haircut ngayon. Hindi man natin makuha yung talagang totally katulad ng mga ibang barbero na modern haircut na yung natutunan nila. At least nakakuha tayo ng mga konting pamamaraan o technique at na ibibigay natin sa ating mga customer. Ayan. Sir JR, yung bang nagtitrends ngayon na mga gupit, ayan, yan ba ay depende din sa panahon natin ngayon? Kapag tag-init, gano'n ang nag-trending na gupit at kapag medyo taglamig naman, ganito naman yung nag-trending na gupit ng buhok. Ano din ba yan sa panahon natin? O pwede po kasi kadalasan kapag summer ang nauusong gupit yung mga maikli talaga as in mga 1 inch to 2 inch yung tinitira nilang buhok, semi-kalbo yung pag summer nauuso yung tinatawag nilang buzz cut. Manipis talaga tapos and then naka-fade yung gilid. Ganun yung kalimitan na pinapagawa nila kapag summer, siyempre pag mainit yung panahon. So kapag ganitong malapit na naman yung tagulan, nagpapalit na naman sila, nag-change sila, nagpapahaba uli ng buhok. Tapos gumagawa sila sumasabay sila doon sa mas nagtitrend na gupit sa rainy season, yung mga panahon ng taglamig. Ayun. Ayun, Kuya JR, maaari nyo ba kaming bigyan ng tip sa mga yung nababagay na gupit na depende sa mga may sinasabi kasi parang yung face shape. Yes. Meron ba mga tip para sa ating mga kapitbahay, lalo yung mga undecided yung gusto nilang gupit? Oo. Usually, pagdating naman doon sa hair consultation yung tawag yan for me, ang ginagawa ko dito kapag nandito sa barbershop, dumadating yung client, may first priority ang una kong ginagawa, tatanungin ko muna kung ano yung prepare niyang gupit, kung meron siyang gusto. And then, check natin yung ulo niya, kung pwede ba yung ganong gupit kasi may mga tinatawag na iba't ibang shape ng ulo, may mga iba't ibang hugis ng buka, tapos may mga part pa na medyo hindi bilog yung ulo, may flat sa likod or may lumalabas yung occipital bone. May mga bagay na gupit para dyan. Then magsasuggest ako sa client para dun sa gupit na po pwede sa kanya kasi may mga gupit na hindi po pwedeng sobrang nipis, hindi naman pwedeng makapal. Kaya, sasuggest natin sa client yun. Kailangan magkasundo muna kami para magawa namin yung gupit na nababagay sa kanyang ulo. Kuya JR, kasi may mga trend ngayong gupit na talagang dalawang style in one head, kumbaga. Medyo may medyo challenge doon? Medyo mayroon bang o kaya meron ka bang gupit o style ng gupit na medyo nahihirapan ka? Usually, sa gupit naman po, yung bawat gupit na ginagawa namin na sa barber is kapag skilled ka, hindi naman mahirap. Ang nagiging mahirap lang minsan kapag yung shape ng ulo, texture ng buhok, doon sa gupit na gusto nila. Yun yung mahirap. Kumbaga parang hindi kayo nagmamatch ni client doon sa naiisip mo. Yung gusto niyang gupit, ipipilit niya yung gusto niyang gupit doon sa klase ng buhok niya. Medyo kaya naman gawin, pero yung result nga hindi nga masyadong maganda. Yun yung nangyayari. Paano mo nga pala, JR, siyempre hindi natin maalis yung mga customer natin na minsan yung mga demanding na matatawag. Paano yan? Halimbawa, meron siyang gustong pagupit sa'yo, tapos talaga namang hindi bag. Paano mo siya kinakausap ng maayos at tinatapat dun sa, boss, yung gupit po na gusto nyo,
medyo hindi po ganun kabagay sa inyo. Paano mo binibigyan ng ganun na pag-uusap sa inyong dalawa? Paano mo siya nalalambing doon sa hinihingi niya na gupit na hindi naman bagay? Paano mo ipapasok yun na mas okay yung isasuggest mong gupit para sa kanya? So, kasi sir, hindi po masyadong mahaba ako mag-hair consultation eh. Kasi nasanay ako dun sa traditional barber na pag-upo. Sir, anong gupit? Barber's cut. Wala na tanungan. Kasi ngayon ang nagiging sistema na lang namin, pag dumating si client, sir, anong prefer niyong gupit? And then kapag nag-suggest siya tapos medyo mahirap, sinasabi ko na lang, wag natin sir masyadong taasan sa likod kasi lalabas yung ganito, meron kang occipital bone na medyo lumulutang, kailangan mababalang. Tapos dito sa likod mas bagay sa inyo yung ganito kasi lalabas masyado yung cheekbone nyo, mga ganun ba. Madali naman ma'am kausap, madali namang si client is napakadaling bigyan ng suggestion kasi once na nagtiwala siya sa barbero na pinasok niya, hindi siya walang bihirang-bihira yung client natin na nagdadalawang isip sa barbero nila. Once na pumasok sila sa barbershop, nararamdaman ko sa kanila na 90% yung pagtitiwala nila doon sa barbero na mag-handle sa hair nila. Ayun. Kuya JR, yun nga, may nakita din po kasi kami sa reels nyo, nang nakita namin kayo, yung gupit ko, tulong ko. Maaari nyo po bang i-share sa amin kung ano po ito? Ang gupit ko, tulong ko, yan ang tema ng aming ginagawang charity project or event sa grupo ng Kalingang Barbero. Grupo ng Kalingang Barbero ay nag-start siya, kung hindi ako nagkakamali, since 2017 pa siya. Well, hindi pa ako membro noon. Nag-membro lang ako siguro mga 2019, ganyan. Mga 5 years na rin siguro ako sa Kalingang Barbero. Isa siyang organization na binuo ng dalawang tao na barbero din from Manila. And then lumago siya ng lumago. Ang goal ng Kalingang Barbero ay magbigay ng libreng serbisyo sa komunidad, sa eskwelahan at sa mga taong nangangailangan, hindi lang sa gupit, kundi sa mga bagay na kailangan ng isang lugar tulad ng pagbibigay ng mga damit, pagbibigay ng grocery at pagpapakain. So ang pundo ng Kalingang Barbero ay nanggaling sa bulsa ng mga barbero din at sa amin din mismo nanggagaling at kami ay walang pag may nag-sponsor yung kusa nila, so tinatanggap naman namin pero hindi kami wala kaming ibang tao na involved dito sa grupo namin ng Kalinga, kundi kawang-gawa naming mga barbero at ang mga miyembro nito ay bumibilang na siguro ng mga 200 plus mahigit around Luzon and the other places like Palawan, meron na din. So ako as a member ng Kalingang Barbero, isa na akong team leader ng Quezon Province. Tama-tama yung naisipan nyo. Alam mo ba, Kuya JR, tsaka Haisi, may iba tayong kababayan na gustong magpagupit eh. Kaya lang yung iba, katulad nga nung mga kababayan natin, hindi nila kaya yung Pero dahil doon sa sinabi mo, sana yung iba nating mga kababayan natin, di ba maglambing naman tayo sa mga kababayan natin na magkaroon nga ng libreng gupit. Malaking tulong na rin yan sa Salamat, kanila. JR. Ang galing na yung mga strategy na yan at pagtulong sa ating mga kababayan. Ayan, Kuya JR, maraming salamat sa binigay niyo pong oras. Baka meron po kayong gustong batiin. Gusto ko lang din magpasalamat sa mga biyaya na binibigay sa amin, sa araw-araw, sa pamilya ko. Saka siyempre sa kalusugan na meron ako, siyempre sa Panginoon, number 1 yan. Yun lang gusto kong pasalamatan kung anong meron kami ngayon. Marami pong salamat sa pagkakataon na binigay niyo din sa akin para magkameron ng ganitong interview. So, Ayan, maraming salamat, Kuya JR. Meron pa po kayo dadagdag? Saan ka nila pwedeng hanapin, Kuya JR? Pwede nila akong hanapin sa aking Facebook page. May messenger ako. Ang Facebook page ko, Owen Dread Barbers. Meron na siyang 100,000 followers na siya. Sa Facebook page, pwede rin nila akong kontakin sa TikTok. Merong nasa 250,000 followers. Pwede rin nila akong i-message, so mag-comment sila sa YouTube channel ko, may 65,000 subscriber. At sa Instagram, meron na rin nasa 8,000 followers. Doon nila ako pwedeng makontak.
Congrats, Kuya! More power and more followers. Ayan, Salamat sa mga po. ay natin na gusto nga idea. Ayan, may mga social media si Kuya JR. Ayan, Kuya JR, maraming salamat. Enjoy your day. Thank you po. Bye-bye.